Mayroon naman daw na school shooting, pero na-preempt dahil kay uncle mo ba? John Vic is mamshies. Di ba what am I telling you? That bomb is mamshies, di ba? Actually, kung ang mga kakamping, totoo talaga silang for anti-corruption, kahit hindi nila suportahan si Inday, pero during the time na nakikita nila, grabe yung corruption. Ang problema yung rally nila, bawal yung BBM resign. Yun yung problema. Walang moral foundation yung Yes. pinaglalaban eh. Na parang ayaw nyo sa mali, pero ayaw nyo gawin yung tama. Yes, ayaw nyo ng corruption. Pero mas priority nyo yung sa tingin nyong milyon doon sa bilyon. Parang kung ayaw nyo ng corruption, Bay tama, utak nyo. Oo. Kung ayaw niyang corruption, di ba dapat, okay, mag-ingay kayo kung sa tingin nyo talaga, di ba, may milyon na corruption si Inday. Pero dapat mas maingay kayo dun sa bilyon. Oo. Mas galit kayo sa bilyon kesa sa milyon. Kung gusto nyong ipa-impeach si Inday, dapat mas gusto nyong ipa-impeach si Bongbong Marcos. Correct. Because oo. that's billion eh. Oo. Kasi yung tagline nila wala raw pinagkaiba. Ang laki ng pinagkaiba. Mhm. Yung binibintang ninyo kay Inday Sara, 125 million. Yung nawawalang pera under BBM administration, trillion piso. Mhm. 'Di ba? Hindi mo pa pwedeng sabihin na Bongbong, Sara, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. Ang laki ng pinag-iba, Yes. mga tanga, 'di ba? Tapos yung treatment nyo, ibang-iba. May Sara resign, tapos yung bawal yung Bongbong resign. Oo. So bakit, akala ko walang pinag-iba, pero bakit yung treatment magkaiba? Oo. Eh kung wala silang pinagkaiba, dapat pareho resign. Mm-mm. Pero bawal yung sa rally nyo ang Marcos resign. Bakit? So ngayon, Pinks, kung sana ganun talaga kayo nung nagkaroon ng mga rally sa EDSA, kung nagkaisa tayo nang ayaw talaga natin sa corruption, ayaw natin kay Bongbong, matagal na tong tapos. Mm. 'Di ba? Ang problema, pinigilan nyo pa na mawala ang isang corrupt. Mm-mm. Actually, you are masking. Ang nangyari is, kung ayaw nyo ng corruption, dapat doon ang focus natin sa corruption ng flood control project, hindi sa impeachment. Mm. Kasi ang nangyayari, dahil sa impeachment, nadadivert ba yung attention? Mm-mm. Imbis na mas focus tayo sa corruption, na sabi nyo anti-corruption kayo, nakafocus kayo more on doon sa impeachment ni Inday. Oo. So, nadadivert yung attention, nahahati yung attention ng mga tao. Tama si Madam eh. It doesn't matter kung sinusuportahan nyo si Inday. Kasi pwede naman talaga tayong iba-iba dyan. Mm. Pero dapat lahat tayo para sa Pilipinas, anti-corruption tayo, ganun. Ang problema yung sa inyo, hindi genuine, hindi consistent. Mm. So, kaya hindi tayo nagkakasundo. Correct, ayun. Miss Joey, ano masasabi mo doon sa palabas ni John Vic na may bagong shooting threat last night sa Bicol, napigilan dahil sa tip ni Bam Aquino? Alam mo na ba ito, Kuya Miko? Nabasa ko pa lang. Eto, gusto mo pakinggan yung press conference ni, Sige. matatawa ka talaga. Eto na, wait. Nag-press conference si Auntie mo John Vic. So ngayon, si Ate mo John Vic merong claim. Ayan. At 10:30 at 8 o'clock last night, Senator Bam Aquino called me up and gave me a tip that there was chatter in Tacloban that there was an impending mass shooting that was about to occur. I immediately referred it to the CIDG, which did an investigation. And here are the results of the investigation. Okay, ang gist ay mayroon naman daw na school shooting, pero na-preempt dahil sa Kay Bam. dahil kay uncle mo ba? Ang ama ng free tertiary education. Oo. Okay. This is a teachable moment on how we sharpen our political sensibilities. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na kailangan mong makinig sa sinasabi ng mainstream media. Kasi dapat alam mo kung ano yung bullshit na ipapakain nila sa atin. 'Di ba? Alam mo dapat kung ano yung bullshit na ipapakain nila sa atin. Wow, talaga? Biglang si Bam Aquino nagkaroon ng tip. Talaga ba? At sa kanya talaga manggagaling yung information. Tapos biglang, if it is a tip coming, probably someone tipped the office of Bam Aquino, and then Bam Aquino called the authorities for it. Ganon. So parang, but the way they are presenting it, it is as if Bam Aquino was the one who was able to, naka-receive kami ng tip sa office ni Bam Aquino, kinesa, ganyan-ganyan, na parang baga, what they wanted to show, the BS that they want to feed us is, Bam Aquino is so hands-on na nalaman niya kung ano nangyari sa Tacloban. 'Di ba?
Nalaman niya kung what's going on there. And that's not part of the job of a legislator. Hindi ka naman executive eh. 'Di ba? So parang, alam mo na parang, machinery is being used here. John Vic is mamshies. 'Di ba? What am I telling you? That Bam is mamshies, 'di ba? Bam is mamshies. Sino ang nag-introduce sa audience kay Bam Aquino diyan sa press conference na yan? John Vic Remulla. So, that is the relationship that we have to watch out for. Aligned si John Vic kay Mamshi, Bam Aquino, who has a questionable election result in 2025 in a Marcos presidency. 'Di ba? Ano yan? Bakit binobongga ni John Vic ang isang Aquino sa isang press con? 'Di ba? So, this is the you really have to sharpen your political sensibilities here. 'Di ba? Kasi parang makita mo parang, tong unang red flag dito. Wow, talaga number 2 si Bam. Sa isang election under Marcos administration, number 2 si Bam Aquino, number 2 ang isang Aquino. With all the survey. With all the survey na hindi naman siya lumalabas bilang number 2 except sa survey ng Publicus Asia. Diba? Okay, that's number 1. Number 2, etong pangalawa ngayon. Okay? Bakit bigla-bigla si Uncle mo Bam ay ibinibida ng DILG Secretary? At ang DILG Secretary ay isang tao ng Malacanang, of course, na malala. Diba? So, makita mo talaga, this is a sponsored, sponsored pabango. This is a sponsored pabango. And then, aside from that, it is structurally questionable. Hindi ko naman sinasabi na totally impossible to, no? Pero parang the timing is so off tangent. Nagbibida masyado. Yun yung dating. Sobrang pagbibida tong nangyayaring to. Ayan. Kasi, syempre, parang sobrang timing. Kailangan ng mga pinks. ng liberal ng ganitong kasi napupukpok nga si Kiko Pangilinan dahil doon sa ginawa ng batas. So, syempre, naman talaga parang nakakaduda naman kung si Kiko Pangilinan ang magiging muka nitong kwento na to. Hindi naghanap sila ng iba. Kumbaga, very beneficial masyado. Yes. Very beneficial self-serving. It's a good thing that you pointed that out. Kasi, dyan mo talaga maaamoy yung mga political interest nila. Parang, putang ina, masyado namang self-serving to na, wow, talaga, ikaw talaga ba? Ngayon, the more na, okay, pwede sabi tama si Madam pwede itong mangyari. Pero, the more na kailangan nating maghingi ng more information and evidence. Kasi kung kunwari, it can happen that way, na ganun lang kadali. Wow, na-figure out ni Bam. Putang ina mo, bakit hindi mo ma-figure out yung mga drug syndicate, mga addict, yung iba pang mga crimes na, di ba? Na you can actually prevent it. Meron ka palang superpowers na ganyan, putang ina mo ka. Di ba? So ngayon, yun, parang, ang tanong dito, asan yung ebidensya? Anong ginawa doon sa na-prevent? Kasi dapat iniharap na yun sa DSWD agad. Kung may mga ganong mentality na ba yung bata. So, sobrang kulang nung kwento. Tsaka how did they know na, hindi kasi natin napanood yung press conference, baka nagbigay ng details doon. Pero, that is something that I would like to know, na parang, how did you know that you were able to preempt it? Diba? At anong ginawa nyo? Kasi nagkaroon na ng investigation and everything. Ano pa ang mga ginawa nyo? And, Bam, ang susunod mo dyan, dapat, ano ang gagawin mo para, actually, magandang batas, paano nyo ba mape-prevent ang mga ganitong bagay-bagay? Maliban sa babaguhin yung batas, kasi nakikita nga yung negative effect nito sa kabataan, how can we further prevent ang mga ganitong bagay? Magkakaroon ba tayo ng mga channels sa school pa lang na yung mga nakakakita sa GC pwede na silang mag-report sa school pa lang, and then the school will report to the PNP and everything. Yung mga ganong sistema, yan ang trabaho mo, Bam. Hindi ang trabaho mo hindi yung magbigay ng tip or whatsoever. There's nothing impressive about it. Well, I'm glad that Kuya Miko pointed it out kasi it is also leading us to the blurring of lines ng mga branches of government natin.
And the lines cannot be blurred. Okay? Hindi kasi yung po pwede magko-crossover ka na, legislator ka, tapos bigla kang eksena dyan sa executive na ano, ay, meron ko susambong na krimen. Hindi ko sinasabi na bawal si Bam na gawin yon. Ang sinasabi ko is that the point of having 3 branches of government is to check and balance the power. Okay? Pagkatapos, parang, ay, eto, ang tawag din, senador ako, nagbigay ako ng tip, kineso, ganyan-ganyan. There is something wrong here. Kasi parang, bakit mas efficient ka pa, Bam, na mag-prevent ng ganyan kaysa dun sa executive department? 'Di ba? May mga underlying structural issues siya, 'di ba? So, it is not impressive at all. In the expense of the executive, you would want Bam to look like he knows he is very good. 'Di ba? And if you're going to step back and look at our institution, our government institution, is it strengthening our branches of government? It is not. Kasi why does it take a senator na magganyan-ganyan para ma-preempt mo ang isang shooting? Kasi it's supposed to be within the realm of the executive department. Tapos biglang ibibida mo, sinabi ng senador na, kasi ganito, nagbigay ng tip, kineso, so na-preempt yung krimen, yung kriminalidad. Sabi ni Bridex, exactly, arrogation of power, still usurpation. And it is not healthy. If we want to build a nation with reliable governmental institution, you're not going to do that. Kasi sa totoo lang yung mga nagsasabi dito na parang okay si Bam, no. Bam is stupid. Hindi sila patriotic eh. Kasi in order to make themselves smell good, look good, willing sila na i-trash yung foundation ng mga institutions natin. Willing silang pagmukain na mahina ang isang agency just so magmukha silang bibo. 'Di ba? Dito napapasok yung good governance na pinag-uusapan natin. Exactly. Diba? Correct. Kasi, 'di ba, lagi niyo sinasabi ang basis nyo sa pagboto ay good governance. Is it good governance kung hindi mo kayang i-relay sa tamang agency yung nagsusumbong sa'yo? Kuya Miko, napansin ko yung t-shirt mo, no? Hanggang ngayon. Medyo na pala, body fit na pala siya. I'm sorry. Anong size ba to? Ito ata yung medium. Ayan. So, good governance. Una, nakikita dito yung pagiging politiko ni Bam Aquino. Kasi, kung ikaw talaga good governance, ay wag nyo na akong i-mention dyan. Huwag nyo na akong i-mention dyan. Punta kayo sa NBI, punta kayo sa CIDG, kung saan pa yung agency, doon na kayo magsumbong. Huwag nyo na akong i-mention kasi hindi ko yung trabaho. Ganun ang ganun ang sinasabi yung good governance. You don't want to take credit. Kasi dapat ang may credit dito, yung buong gobyerno. Because it's working and you know how to direct yung tamang agency. Kung if gusto mo gumawa ng batas, o sige, doon ka kay Bam. Pero at the end of the day, dapat hindi ka nabibigyan ng credit na pangalan mo. 'Di ba? So ngayon, pangalawa is yung tama yung sinasabi ni Madam. Si Bam mahilig sa ganito eh. For the sake na kunin niya yung credit sa free tertiary education, kaya niyang apakan si Recto na siya ang primary author. Correct. At ganun din ang ginagawa niya dito. Para so, and there's no honor in that. So that is why sasabihin ba, hindi mo kasing disente si Bam. Hindi nagmumura. Hindi crass magsalita. Pero yung actions niya, balahura. 'Di ba? Yung actions niya balahura. Isipin mo anong naramdaman ni Recto during the time na sila sabi mo, ikaw ang ama ng free tertiary education, when in fact ako nagsulat niyan. Ito ang nakakapagtaka. Why? Kasi kahit i-deny nyo na Unipink na, kahit i-deny nyo, bakit papayag ang isang Marcos na yung agency niya ay apakan ng isang Aquino? Na for the sake nga, na tumaas ang tingin sa mga Aquino, sa isang Bam Aquino, willing ka na yung tao mo na si John Vic at ang mga agency mo na dapat nag-handle niyan, si Bam Aquino ang ibabalandaran yung pangalan. Okay? So yung mga in denial pa lang na nagsasabing hindi nagko-collab itong liberal at ang mga Marcos, dito na kayo. Kasi kung ako yung Marcos, tas inapak-apakan nyo kami ng sobrang tagal, ay,
Di ba? Mm-mm. Iko-call out ko pa kayo. Hindi mo trabaho yan, Bam. Correct. Ayun, sabi ni Floren, Miss Joey, mas kapanipaniwala pa siguro kung sinabi ni John Wick na hindi si Bam ang nag-tip sa kanila. Kaso gustong i-epal si Bam. Exactly. Yung alam mo na papunta talaga dun yung direction Gusto nyo talaga pabanguhin si Bam. Na in order for you to make Bam smell good, 'di ba? Look good, ganyan-ganyan. Okay lang sa inyo kahit magmukhang tanga yung executive. 'Di ba? Ayun, magiging sumbungan na pala ng mga shooting si Bam. Talunin pa niya ang pagiging bayani ko si Uncle Ninoy. The hypocrisy, sabi ni Cupcake. Ayun. Okay. So, yun yung yun yung problema ko dyan sa pautot nila tungkol kay Bam Aquino. Nakakairita. Walang pagkakaiba yung ginagawa ni Bam sa mga tweet. Oo.